ang nararanasang matinding pagbagsak ni Katizen o ang Kati token at ang plano ng mga developers para iahon ito. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga crypto, ang Katizen or Kati ay isa po itong decentralized gaming platform na gumagamit ng Telegram. Kamakailan lamang ay nakaranas po ito ng isang matinding pagbagsak sa kanyang presyo sa kanilang token na tinatawag pong Kati. Sa kasalukuyan, ang Kati token ay nagtitrade po sa presyong 0.447 na may pagbaba na or decline na 7.79% sa loob ng nakalipas na 24 oras. Marami pong mga factors ang nag-aambag sa pagbagsak na ito at ang mga developers ng Katizen ay gumagawa po ng mga hakbang upang maiahon ito. Ang mga ilang dahilan sa pagbagsak ng Kati token ay ang market uncertainty. Ang kabuang market po kasi ng cryptocurrency ay nakakaranas ng mataas na volatility ngayon. Ang mga geopolitical tensions tulad po ng kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa mga investors kung saan ay nagre-resulta sa pagbebenta ng kanilang mga holdings. Maliban po dito sa market uncertainty ay ang airdrop dumping ng Kati token. Ang Katizen ay nagkaroon po ng mga airdrops upang hikayatin ang mga bagong users. Subalit, maraming mga players ang nagbebenta agad ng kanilang mga natanggap na tokens, kung saan ay nagdudulot po ng pagbaba sa presyo nito. At maliban dito ay meron na rin pong naging kontrobersyal sa airdrop nito. Nagkaroon po ng kontrobersiya sa huling airdrop ng Katizen. Ang mga developers po ay nagbago ng criteria ng walang paunang abiso, kung saan ay nagresulta po ito sa mas kaunting tokens na natanggap ng mga players kaysa sa inaasahan ng lahat. Ito ang siyang nagdulot ng backlash mula sa community at nagpalala sa sitwasyon. Ngayon ay meron pong mga hakbang na ginagawa ng mga developers para maiahon ang presyo ng Kati token. Yan, meron po silang tinatawag na airdrop pass. Yan po ang unang-una. Ang Katizen ay nagpakilala po ng bagong sistema na tinatawag po nilang airdrop pass. Sa sistemang ito, ang Kati rewards ay ipamamahagi quarterly upang mapataas ang aktibidad or activities ng mga players. Ang layunin nito ay mapanatili ang engagement ng mga users at maiwasan ang biglaang pagbebenta ng tokens. Ayan, maliban po sa airdrop pass na ito ay meron po silang discount incentives. Nagbigay din po ang Katizen ng 30% na discount para sa mga players na gagamit ng Kati tokens sa pagbili ng mga assets sa laro. Ang insentibong ito ay maaring maghikayat ng mas maraming paggastos sa loob ng Katizen ecosystem, kung saan ay posibleng magdulot ng pagtaas sa halaga ng token. Ayan. Maliban po dyan ay meron na rin sila rin po ay nakikipag-partner. Yan, nakikipag-partner ang Katizen sa Bitget wallets, kung saan ang mga wallets ay 100% responsible para sa gas fees. Kaya ito po ay naglalayong gawing mas madali para sa mga users na mag-claim ng kanilang token sa blockchain nang walang karagdagang gastos. Ayan. Ang developers na rin ng Katizen ay sila po ay nagkaroon po sila ng Binance Launch Pool, kung saan ay inaasahan pong magbibigay ito ng mas mataas na visibility at liquidity para sa Kati token. Bagaman ay hindi pa ito nagresulta sa inaasahang pagtaas ng presyo, ito po ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon. Kaya ayan, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng commitment ng mga developers ng Katizen na maiahon ang Kati token mula sa kasalukuyang pagbagsak nito. Kaya ang tagumpay ng mga inisyatibong ito ay nakasalalay sa kung paano tatanggapin ng community at ng market ang mga pagbabagong ito.
Kaya kung ang mga players ay magpapatuloy na mag-engage at gumamit ng Kati tokens, maaaring makita natin ang unti-unting pagtaas ng presyo nito. At ayan, sa kabuuan ay ang Katizen ay may potensyal po na makabangon. Ang kanilang mga strategic partnerships at mga bagong sistema ay maaaring magbigay ng kinakailangang boost para kay Kati token. Subalit mahalaga rin na patuloy na subaybayan ang mga developments at maging handa sa anumang pagbabago sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.